ang kandilang di nauubos. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Liliw, Laguna, may isang lumang bahay na matagal nang pinaniniwalaang may sumpa. Ayon sa matatanda, pagdating ng alas 12 ng gabi, may liwanag daw na sumisilip sa bintana kahit walang nakatira roon. Ang liwanag ay nagmumula sa isang kandilang di nauubos. Isang gabi ng undas, napagpasyahan ni Elena, isang dalagang mahilig sa kababalaghan, napuntahan ang bahay na iyon. Bit-bit ang kanyang cellphone para mag-record at isang maliit na rosaryo. Pumasok siya sa bakuran kahit mahangin at tila may bumubulong sa paligid. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong ang amoy ng lumang kahoy at abo. Sa gitna ng sala, naroon nga, isang puting kandila na may sindi, ngunit hindi natutunaw kahit matagal nang nagliliyab. Lumapit siya, dinig ang mahinang lagitik ng apoy, at sa kanya napansin, may mga larawan sa ilalim ng kandila. Mga lumang larawan ng pamilya, nakangiti pero unti-unting nagbabago ang itsura. Sa tuwing magliliyab ang apoy, parang gumagalaw ang mga mukha at ang mga mata ng bawat isa'y nakatingin sa kanya. Biglang humangin mula sa loob ng bahay. Napatingin, si Elena sa kandila, kumikintab ito, parang may aninong humihinga sa loob ng apoy. Isang tinig ang narinig niya. Bakit mo ginising ang kandila? Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng nakaputi. Walang mukha, hawak ang isang natunaw na kandila sa kamay. Ngunit ang sindi nito ay kulay itim. Tumakbo si Elena, pero sa bawat hakbang niya ay may maraming kandilang umiilaw sa sahig. Bawat isa, may hugis mukha ng taong patay. Nakarating siya sa pintuan, ngunit hindi na siya makalabas. Narinig niya ulit ang tinig. Hanggat may sindi ang kandila, may buhay kaming nakatali rito. Biglang namatay ang apoy, naging madilim. Tanging hinga at iyak ni Elena ang maririnig. Kinabukasan, may mga residente na nakarinig ng iyak mula sa loob ng bahay. Nang silipin nila, walang katao-tao. Ngunit sa gitna ng sahig, may isang bagong kandila na may sindi. At sa ilalim nito, isang larawan ni Elena, nakangiti, kasama ng mga taong nasa lumang larawan. At hanggang ngayon gabi-gabi pa rin daw na may liwanag sa lumang bahay. Liwanag ng kandilang di nauubos, na nagsisilbing tanikala ng mga kaluluwang hindi na makaalis. Makalipas ang 3 araw mula nang mawala si Elena, nagpunta sa baryo ang kanyang pinsang si Marco, isang paranormal investigator. Ayon sa mga taga roon, walang nakakita kay Elena, ngunit gabi-gabi ay may liwanag pa ring nagmumula sa lumang bahay at minsan ay may boses na umiiyak sa loob. Dala ang kanyang kagamitan, voice recorder, camera at banal na krus. Pumasok si Marco sa bahay bago maghating gabi. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad sa kanya ang amoy ng nasusunog na balat, hindi ng kandila. Sa gitna ng sala, naroon pa rin ang kandila, mainit pero hindi natutunaw. Sa tabi nito, may isang bagong larawan, si Elena, may ngiti sa labi ngunit ang mga matay puro itim. Pinagmasdan ni Marco ang paligid at sa bawat kislap ng kandila ay may mga aninong dumaraan sa pader. Ilang saglit pa, narinig niya ang mga yapak sa itaas. Mabigat, mabagal, parang naglalakad ang isang taong may kadena. Dahan-dahan siyang umakyat. Habang umaakyat, napansin niyang may mga bakas ng kandila sa dingding. Parang may mga kamay na nadulas sa tunaw na wax. Pagdating niya sa itaas, may nakita siyang kwarto na puno ng kandila. Daan-daan, lahat nakasindi, lahat puti, pero iisa lang ang amoy, patay na laman. Isang matandang babae ang nakaupo sa gitna. Puting-puti ang buhok at may mga marka ng kandila sa balat. Nakangiti ito at nagsalita. Matagal ko nang hinintay ang isa pang magpapasindi. Nang tumingin si Marco sa paligid, isa-isa nang namamatay ang mga kandila hanggang sa isa na lang ang naiwan, ang kandilang hindi nauubos. Sa apoy nito, nakita niya ang mukha ni Elena umiiyak, parang humihingi ng tulong. Sinubukan niyang lapitan, pero bago pa siya makalapit, biglang nagliliyab ang buong silid, ngunit walang usok, walang init. Ang apoy ay itim. Sa gitna nito, unti-unting nagbago ang mukha ng matanda.
naging anyo ng isang demonyo. May mga mata sa buong mukha at bibig na parang ng kandila na natutunaw. Ang apoy ay buhay namin. Ang kandila ay sisidlan ng kaluluwa. Sumigaw si Marco at binasag ang bote ng banal na tubig. Pansamantalang namatay ang apoy, ngunit pagbalik niya sa ibaba, wala na ang kandila. Ang natira lang ay isang larawan niya kasama si Elena, parehong nakangiti. Kinabukasan, nakita ng mga tao ang bahay na nasunog, pero hindi dahil sa apoy, kundi dahil bigla itong naglaho. Sa lugar kung saan ito nakatayo, may isang kandila na nakatirik pa rin, walang natutunaw, patuloy na nagliliyab kahit umulan. At kapag tumingin ka ng matagal sa apoy, makikita mong may mga mukha na dahan-dahang sumusulpot, parang mga kaluluwang nagsisiksikan sa liwanag, naghihintay ng isa pang bibisita. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino ang susunod na mukha sa ilalim ng kandila. Makalipas ang ilang buwan, muling binalikan ni Marco ang pinangyarihan. Ngunit ngayon, wala na ang lumang bahay, ang lupa ay tinubuan ng mga puting liryo, tila yumabong sa ilalim ng dilim. Sa gitna, naroon pa rin ang kandila, sinding-sindi, kahit may ulan at hangin. Bitbit ni Marco ang isang lumang aklat na nakuha niya sa kumbento, ang libro ng mga kaluluwang nakagapos. Dito niya natuklasan ang pinagmulan ng sumpa. Noong ika-14 siglo, may isang mangbubuo ng kandila na nagngangalang Aling Candelaria. Ginamit niya ang taba ng mga patay para gumawa ng kandila. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng walang hanggang liwanag. Ngunit nang mamatay ang kanyang anak sa apoy, isinumpa niya ang bawat kandila na gagawin niya na sino mang sisindi nito ay magiging ilaw ng mga kaluluwang di matahimik. Naunawaan ni Marco, si Elena at ang iba pang mga kaluluwang naroon ay nakulong sa apoy ng kandila. At tanging isang paraan lang ang makapagpapalaya sa kanila, ang kusang pag-aalay ng buhay ng isang taong may pusong dalisay upang samahan silang makatahimik. Lumuhod si Marco sa harap ng kandila. Hawak ang krus at rosaryo ni Elena, bulong niya. Kung ito lang ang paraan para makalaya siya, ako na lang. Nanginginig ang paligid. Biglang nagliyab ang kandila at sa apoy nito ay lumabas si Elena. Maputla, umiiyak, ngunit nakangiti. Salamat, Marco. Nakikita ko na ang liwanag. Ngunit habang yakap siya ni Elena, unti-unti siyang natutunaw sa liwanag ng kandila hanggang sa parehong maglaho ang kanilang mga anyo. Ang apoy ay biglang sumiklab ng puti, hindi itim, kundi napakaliwanag na tila sinag ng araw. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kandila ay tuluyang namatay. At sa unang pagkakataon matapos ang daan-daang taon, katahimikan ang bumalot sa lugar. Wala nang iyakan, wala nang liwanag sa gabi. Tanging mga bulaklak at malamig na simoy ng hangin. Nang bumalik ang mga taga-baryo, nagulat sila. Ang lupa kung saan nakatirik ang kandila ay naging hardin ng mga liryo at puting rosas. At tuwing gabi ng undas, sinasabing may maliit na ilaw na dumarampi sa mga bulaklak. Tila banayad na apoy ng kandila kumikislap, ngunit hindi nakakatakot. Maririnig ang mahinang tinig ng isang babae at lalaki. At doon nagtapos ang sumpa ng kandilang di nauubos. Naging ilaw ito ng kapayapaan, hindi ng takot. Maraming salamat sa muling pakikinig ng Maikling Kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.